Yo, what's up, happy people? Pagpatuloy po natin yung kahibangan ni Sam Verso sa mga coach, mga gayas. Okay, at kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and search, and subscribe. At mega love shoutout po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. At ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun no, steady lang kayo dyan sa Gedli, ha? Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo, God first. Problema sa pabahay. Nasolve mo na yung mga gamot ng mga seniors eh. Nasolve mo na yung edukasyon ng mga kabataan at syempre dapat nakapagbigay ka ng trabaho at kabuhayan. Pero hanggang ngayon, sabi ng mga kababayan natin, wala naman silang naramdaman doon sa mga binenta at inutang. Yun po yung damdamin ng mga kababayan natin na araw-araw kong kinakausap. Galit na nga. Teka lang, Sam, na-stress ako sa iyo eh. Nakakapag-use tuloy ako sa iyo, Sam eh. Yung sinabi mong hindi nila nararamdaman. Parang sinabi mong hindi significant yung mga nagawa ni Yormes Comorino. Nakakatawa kaya ta, Sam. Bakit maraming nagpapasalamat ng mga lula't lolo natin, mga estudyante na sa kapanahonan ni Yormes Comorino na nabigyan ng laptop. Na yung mga teacher natin nabigyan ng laptop, yung mga estudyante natin nabigyan ng allowances at tablet, Sam. Yung mga lula't lolo natin ay nabibigyan ng mga allowances, ayuda sa kapanahonan ni Yormes Comorino. At hindi pa yun nadidili, Sam, ha? In fairness. No? Ako sila eh. Sabi nila, naku Sam, pag ikaw naging mayor, wag mo ibebenta Maynila ha. Tulungan mo kami ha. Wala na kaming ibang maaasahan kundi ikaw. Ito yung araw-araw na nakakasalubong ko mga matatanda na nagpapayak sa akin eh. Kagabi, may tumabi lang sa akin na matanda ha. Kahit pagod na ako dahil nagpapahinga ako, may tumabi. Sabi sa akin, Sam, tuparin mo yung mga sinabi mo ha. Umaasa kami sa'yo. Sinabi niya sa akin na napakalambing na talagang parang ako na yung huling barahan niya, ako yung pag-asa niya para makuha yung anumang tulong. Saan doon, Sam, yung mga nabigyan mo? Nabigyan mo ng spam? Yun palang lagi mong binibida. Na gusto niyang makuha. Kaya sabi ko sa kanya, pagkatapos nun, Nay, bigla na lang talaga akong naiyak. Tapos sabi ko, Nay, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Kung ano man yung mga sinabi ko, yun kagad yung unang-unang ipatutupad ko pag nanalo tayo. Nay, sa tagal ko pong nangangampanya at umiikot sa Maynila, mas lumalim na ho yung dahilan ko para ilaban sila. Mas napamahal na ako sa mga tao at ramdam ko na mahal nila ako kasi sa bawat ikot ko, bawat yakap, halik, iyak ng mga kababayan natin sa akin, lalo kong nadadama na talagang wala na silang ibang tatakbuhan kundi ako. Kaya sabi ko, ilalaban ko sila hanggang dulo at talagang ibibigay ko po lahat para sa kanila. Ang panalo ko po, hindi ko panalo pero panalo ng bawat Manilenyong umaasa sa tulong sa Maynila. Saan ka banda mananalo, Sam? Isa-survey pa nga, kulilat na tayo eh. Naginip ka na naman yata, Sam eh. Tulog-tulog din pag may time, Sam. Para hindi tayo magmukhang bangag. Bakit sinasabi ng kalaban mo, imposible ron yung 2,000 na ibibigay mo sa senior citizen? Imposible? Posible yun. Alisin mo lang yung corruption eh. Pwede mong gawin yan. 25 billion ho ang budget natin. Ayan na. Kita mo, nagpaplano. Nangangako na wala sa plano. Nahirapan na nga sila kuna sa 500. Gagawin mo pang tag 2,000. Ang tanong, saan mo hahanapin? Yung pundo niyan, Sam. 3 billion, 4 billion a year yan, Sam. Paano na yung ibang mga departamento, Sam? Pupokus mo lang dyan sa 2,000 mo. Wow, palakpakan. Kita nyo mga coach, mga gayas. Yung mga programa na ito, napaka-imposibleng mangyayari, mga coach, mga gayas. Kasi hindi naman pinag-isipan eh. Basta kung ano lang nasa isip niya. Ibahin mo ang aming buting Yormes Comorino bago gumawa ng programa, pinag-isipan, pinag-aralan ng mga eksperto yan sa. Hindi basta-basta gumawa ng ang programa ng aming butihing Yormes Comorino na ikakapahamak ng kanyang pangalan. Kita mo, yung mga nagawa ni Yormes Comorino, Sam, napaka-significant effects sa lahat ng Manileño, Sam. Ganun sana, Sam. Pag-isipan mo muna, huwag yung masyadong pabida-bida, pabula-bula sa bunganga, kahit
Para lang tag 20 per kilo ng bigas yan, Sam. Sa bagay, amo mo pala yon si Tambaluslo, Sam. a year sa Maynila. Ano ba naman bigyan mo ng 2,000 buwan-buwan yung mga seniors? Ang seniors natin around 180 to 200,000. Kung ita-times mo yan sa 2,000 na OGS, that's roughly 4.8 to 5 billion. So may 25 billion ka, ibigay mo yung 5 billion sa mga seniors para mapunan yung mga pambili nila ng gamot, pang araw-araw nila, 'di ba? Pangkain, pang grocery, kung mga lolo't-lola natin, itong mga senior citizens, yung iba rito wala nang kakayanan magtrabaho eh. Pero sila yung nag-alaga sa atin nung bata tayo. Sabi ko, Nay, Tay, Lolo, Lola ko, hayaan nyo kami naman ang mag-alaga sa inyo ngayon. Kita nyo mga coach, mga gayas. Yung mga programa ni Yorme Isko Moreno, yan talaga yung ginagaya nila mga coach, mga gayas. Ano bang programa nito na kaibahan sa programa ni Yorme Isko Moreno? Wala, di ba? Sino bang nakaisip niya, nakagawa ng programa, ng paayuda sa mga lolo't lola natin? Yorme Isko lamang. Ginagaya lang po nila. Kasi nga, mahina yata yung utak nila o ano yung gagawin nila na programa. Kasi alam nila yung mga programa ni Yorme Isko Moreno, most significant effects. Kaya pilit po nilang ginagaya na wala sa plano. Bago kayo gumawa ng programa o gumaya ng programa, pag-isipan yung mabuti, pagplanuhan nyo ng mabuti. Kagaya ng mga pabahay o ginaya lamang ni Yorme Isko Moreno sa Singapore kasi idol niya si Lee Kuan Yew. Tapos, pag-isipan mo kung pwede ba talaga? Ha? Baka kasi gagawin mong 2,000. Magkahirap-hirap ka talaga, Sam. Promise, Sam. Promise. Yung mga programa nyo kasi, nanggagaya lang kayo, hindi nyo pa pinag-isipan. Alanganin. Paano maniniwala yung manilinyo sa inyo, Sam? Sa tag 500 nga lang, nahirapan na si Lacuna. Sa kapanahon na naman ni Yorme Isko Moreno, talagang nabalanse po ang lahat. Para hindi magkahirap-hirap yung ibang mga departamento na dapat na napakakailangan ding punduhan, Sam. Gagawin mo yung tag 2,000. Wala, Sam. Hindi maniniwala sa iyo yung manilinyo, Sam. Pahabain natin yung buhay nyo. May lumalapit sa akin, Nay. Tuwing nagko-focus ako, lalapit, sasabihin, SB, pahabain mo yung buhay ko, ha? Dugtungan mo pa ang buhay ko, ha? Talaga. Ito yung mga bagay na sabi ko sa inyo. Aba, Panginoon ka na pala, Sam. May kakayahan ka palang dugtungan ng buhay ng tao, Sam. Kung may ganun ka palang kapangyarihan, Sam, bakit hindi mo nagawa yan nung ngayon? Congressman ka, di ba? Ba't hindi mo nagawa yan? Klaro-klaro mga kois, mga gayas. Maliwanag pa sa sikat ng araw na pabida-bida lang ito. Basta may masabi lang, mamima lang, makapanira lang ng kapwa niya kandidato, ayan na. Panalo na raw siya. Wow, palakpakan. Ang tanong, saan nga banda ka nanalo, Sam? Mukhang wala kaming nakitang kadahilanan na para ikaw ay mananalo. Dahil unang-una pa, unang bungat mo pangalang dyan sa City of Manila, naninira ka na agad ng kapwa mo kandidato. Nay, minsan kumukurot sa puso ko na mas lalo kong sipagan, mas lalo kong galingan, mas lalo kong ibigay lahat. Kasi wala nang inaasahan itong mga kababayan ko. Tumanda na itong mga to. Sabi ko nga sana maabot. Mga kababayan ko, mukhang ma-interview ka yata, Sam. Maraming nakakarinig. Yung partner mo, taga-Pasig. Tapos ikaw, sabi mo mismo. Galing sa dila mo, Quezon City. Binawi mo agad, Paco. Sampalok. Taga saan ka ba talaga, Sam? Hindi ka naman siguro alien. Hindi ka naman siguro taga Mars. Siguro ako. Sigurado ako taga Quezon City ka, Sam. Nila yung pagbabago. Kasi may isa rin ako napuntahang bahay na Nakaratay na yung matanda ko. Ganun sa akin. Sabi sa akin, SB, sana kahit wala na ako, ituloy mo yung mga pangako mo.
Tapos nakahawak sa kamay ko. Anong sasabihin ko? Anong gagawin? Nakaratay na ho siya sa kamay. Nakahawak lang pala sa kamay mo. Yung mga lulat lulos natin dyan sa amin. Akap-akap pa. Ayan yung tunay na tulong. Nakayakap, akap-akap pa kay Yorme Isko Moreno. Buruin mo yun, Sam. May nakita tayong interview, naka-sweat shirt. Alam mo kung anong sabi na Sam? T-shirt lang yan. Pero ang ibubuto namin Yorme Isko Moreno. Saklap, di ba, Sam? Apakasaklap. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, Nay, kaya kailangan ko manalo para mapatupad ko lahat ng mga pinangako ko sa inyo. Yung mga pinakita mong drawing ng mga hospital ba yan, mga diagnostic center, mananatili ba siyang drawing? Nay, alam mo, naumpisahan ko na po yung isa doon. Pero sa tulong mo, Lamang, drawing lang talaga yan. Nanay mapapagawa Oji. ko po yan sa buong Maynila, bawat district. Ito yung sinasabi ko, sinimulan ko na bago ko pa ipangako. Actually, Nay, bumili na ako ng sangkatutak ng mga trucks, SB Mobile Clinics, SB Mobile Botica. Hindi ko na ho inantay manalo. Dinala ko na ho yung mga ospital sa bawat Natural, ano bang pangalan ng mobile truck mo, Sam? Tutuktuin. Congressman ka. Sa tutuktuin. Natural. Ha? Hindi lang sa Manilinyo yan, Sam. Sa buong Filipino yan. Malaki budget yan, Sam. Tandaan mo, bilyones ang budget yan. barangay. Ito yung nagbibigay ng mga libreng serbisyo medikal, x-ray, ultrasound, diagnostics, mga laboratory, pati libreng maintenance medicine. Ito yung mga kailangan ng mga kababayan natin kasi yung iba, wala nang check-up na Kaya yung iba, stage 3, stage 4 cancer. Ika lang, Sam. Kumusta na nga pala yung nabangga ng mga trucks mo, Sam? Yung binangga ng Basico Community, Sam. Yung binangga na rider, Sam. Yung nasagin yung kotse, Sam. Kumusta na pala yun? Napaka-abusado nyo naman. Hindi pa kayo nakaupo, abusado na yung mga tauhan nyo. Kaya hindi kayo mananalo talaga eh. Kaya kulilat kayo palagi eh. Kasi apakayabang-yabang nyo. Di na nga kayo taga Manila, apakayabang-yabang yung sobra. Ha? Malupit kayo sa taga Manila. Na kagad yung nakikita sa kanila kasi wala namang mga annual check-up to eh. Ito yung mga dapat na regular na nangyayari o ginagawa sa kanila na binibigay na sana na benepisyo ng gobyerno. Annual check-up na libre para naman humaba yung mga buhay nila. Ang nangyayari na pag Sam, libre yata sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. Wanto sawa yata, Sam. Ngayon lang yan kasi nakagaganyan dahil mayroon lang pa-online appointment ang ating Mayora Simang. Sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, Sam, wanto sawang magpa-check up kahit minuto ka pang magpa-check up. Ngayon, nako, pag hindi ka marunong gumamit ng cellphone, pag wala kang load, wala kang cellphone, patay ka talaga, Sam. sumakit na lang yung katawan nila at na-diagnose sila, wala nang pag-asa, wala nang chance gumaling. Kaya ang gusto nga natin, pahabahin ang buhay ng mga tao para kahit paano ma-enjoy nila yung mga oras nila sa kanilang pamilya. Ano yung initial reaction mo nung sinabi ni Isko Moreno na nung panahon ng pandemya, parang wala naman kayo doon, hindi naman kayo nakita sa Maynila, di ba? Parang tawag pa sa'yo Superman. Tapos nagpakita ka ng resibo. Nakasali naman yung isa, si Pamina, si Superman. Bumaba ng bigas at kilala, simple lang ang tanungan. Nasaan kayo ng pandemya? Tama. Thank you sa inyo, Franco. Thank you sa inyo, Franco. Nakalagpas 20,000 na po tayo na sako ng bigas na napamigay. Ay, natural, Sam. Tatakbo ka ng pagka-congressman. Talagang magpapabida-bida ka talaga. Magpapakilala ka kasi taga Quezon City ka. Hindi ka naman kilala ng Manileño. Quezon City ka eh. Eh, natural. May bala ka, may plano ka. Eh, bibisitahin mo talaga. Ang tanong, ilang buwan ba yung pandemya? 8 months. Hindi ka naman umabot ng 1 buwan sa pamimigay. Aminin. O, di ba? Halatado. Kapagbigay na po tayo sa City of Manila. Ngayon, nandito po tayo para i-inaugurate together with Mayor Isko Moreno. Sa mga taga-Franco, maraming salamat sa inyo. Noon, kailangan namin ng bigas. Noon, kailangan namin ng dilata. Tayo nakita sa finals. Sila, nowhere to be found.
Nandito tayo sa sa maraming barangay na pupunta natin ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay ng mga konting ayuda galing sa Tutok Tuwin, Front Row Cares. Ngayon, kanyang-kanyang ka pa, parang may gera. Lahat po ng pamimigay natin ngayon galing po sa Front Row. Mamaya marami pa tayong pupuntang barangay. Tuloy-tuloy lang yung pagtutok sa mga kababayan natin. So salamat sa lahat ng suporta. Hindi nyo kami matutulungin. Tama. Nay, medyo natawa na lang talaga ako, Nay, kasi isa ho siya sa mga napadala namin ng mga bigas. Kasi buong Pilipinas naman, tinulungan namin ng pandemya. Luzon, Visayas, Mindanao. Alam mo, nung unang kasagsagan ng pandemya, wala pang isang buwan nasa labas na ho kami. Bibigyan na ho kami ng tulong. Nasa payatas na ako, namimigay na kami ng mga spam, delimundo, tsokolate, at Natural, Sam. Kasi congressman ka, tutuktuin, especially, kailangan mo umikot sa buong bansa para ibuto yung tutuktuin. Nanalo ka. Pagkatapos, anong ginawa mo? Anong nangyari? Di ka na magilap. Di ka nga nakita dyan sa kongreso, nakipagdebate. O may hinawakan kang mga komite dyan sa Congress. Nga. O, yan din ang ginagawa mo ngayon. Kasi may balak ka. Naku! Sabi ng Manilinyo, hindi sila magpabudol sa iyo. iba pa. Tapos namigay na kami kagad ng 20,000 na kaban ng bigas sa iba't ibang munisipyo yan sa buong Pilipinas. Pinadala ko yan sa Buanga, La Union, Pangasinan, sa Pasig, sa Quezon Oo City, nga, sa totoo yan. Manila. Pero wala ganyan Kasi na. kung ang intention mo lang talaga ay makuha ang Manilen, bakit ka pa pumupunta ng ibang lugar sa Pilipinas para magbaba ng tulong? Siyempre, Manilinyo lang ba ang boboto ng Tutuktuin Party List? National yon. Tandaan, national yon. Buong Pilipinas, boboto sa iyo, Sam. Alam nga naman, Manila lang yung pupuntahan mo. Siyempre, ikot ka talaga, Sam. Mindset, Sam. Mindset ka talaga, Sam. Kuya OG naman. Mindset naman yung mga tanong mo. Pabor lahat Nung pandemya. Kaya nga po binibigyan pong mali siya. Kaya nga natatawa ako na kasi Mali siya naman talaga. pinapakadumi Malisyoso. ko minsan Yung totoo kaya mong baliktutin. Kasi tinutulungan ko naman iba-ibang lugar sa Pilipinas. Pero sinasabi nila, kaya daw ako tumutulong sa Maynila dahil sa plano kong tumakbo. Nung panahon na yun, Tigilan na natin yung kahimangan mo, Sam. Ha? Apak walang kwenta yung mga sinasabi mo, Sam. Apak walang kwenta talaga. Bakit? Klarong-klaro naman, halatado talaga sa Versusa na pabida-bida ka lang dahil eleksyon. Umabilis kilos ka lang, biglang kilos ka lang sa tuwing may eleksyon. Yan din ginagawa mo nung 22 to. Binalik mo ngayon. Halatado na pag-halataan ka na, Sam. Huwag mo nang balakin pa, Sam. O gumagawa ka ng sarili mong survey. Saan ginawa yan? Hindi naman mga lehitimong mga service agency, Sam. Baka sa ilalim ng imburnal o tulay mo lang yan pinapagawa, Sam. Kasi ang lehitimong mga service, Sam, is WS. Okta Research, Sam. Yan yung mga lehitimo, Sam. Kaya huwag ka nang Naku, Sam. Sa bagay, yung mga gastos mo naman, talagang galing din naman yan sa tax ng taong bayan. Binalik mo lang, Sam. Maraming salamat dahil binalik mo, Sam, ha? Okay? Kaya, Sam, 1 araw, 2 araw lang, Sam, paghuhukom na. Sana walang iyakan, Sam, ha? Tanggapin yung pagkatalo. Baka sa susunod, tatakbo ka ng pagkasenador o congressman, ibubuto ka. Ganun lang yun, Sam. Walang iyakan, walang balat sibuyas. Kasi si Yorme Isko Moreno, kahit na anong yung paninira mo, hindi balat sibuyas ang aming butihing Yorme Isko Moreno. Hinahayaan ka lang kung ano yung paninira mo kay Yorme Isko Moreno. Kasi nga nakikita niya na pabida-bida ka lang, talagang kumbaga hindi kanya kinilalang kalaban dyan sa City of Manila, Sam. Kasi higit sa lahat, hindi ka naman Manilinyo Okay? So yun nga mga kois mga gayas, halatado itong taong to mga kois mga gayas na biglang kilos lamang sa panahon ng eleksyon. Okay, bago tayo magtatapos mga kois mga gayas, excuse me po. Iboto po natin ang buong Yorme's Choice mga kois mga gayas. Bakit? Dapat kailangan po talagang iboto natin mga kois mga gayas. Dahil para mabilis may balik ni Yorme Isko Moreno yung mga programang mga binago ni Mayora Lacuna na hindi nasunod mga kois mga gayas. At kailangan talaga 9-0 gagawa muli tayo ng history dyan sa City of Manila mga kois mga gayas. Para matutuwa naman ang ating butihing Yorme Isko Moreno, okay? Wala naman pong babalik na Yorme Isko Moreno kung hindi nyo sinigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. So now, this coming 2 days o 1 day lang po, patunayan nyo na talagang
totoo yung mga sinasabi nyo na bumalik ka na Yorme Isko Moreno dahil pinagbigyan kayo ng ating butihing Yorme Isko Moreno at nakikita din niya na maraming pagbabago dyan sa City of Manila. Especially yung mga significant effects na ginawa niya noon na talagang hindi na nararamdaman sa kasalukuyan ngayong administrasyon o sa mga taong bayan o sa mga Manilenyo. Okay? At dahil umabot po kayo sa ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. At maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Mega love shout out po sa ating lahat. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall